Okay, good morning. Sa muli, tayo po ay magpapatuloy po ng ating biblical history. Una sa lahat, atin pong pinasalamatan ng Panginoon sa pagising po sa atin sa umagang ito. At dito po tayo sa ating series sa biblical history dito po sa aklat ng Genesis. Okay, our topic for today ay patungkol po sa reformation o revival and reformation sa buhay ni Jacob. Pagkatapos po ng massacre noong last day, kahapon po ay nasa visitation kami, kaya hindi po tayo nakapagkaroon ng ating serye. At ang ating iniwanan na subject ay patungkol po sa pag-massacre and plunder ni Simeon at ni Levi, na kung saan ay pinatay ang mga kalalakihan doon sa siyudad ng Sikem. At dahil sa pangyayaring yon ay nalungkot at talagang nabigatan itong si Jacob. Dahil alam naman po natin pag tayo po ang nasa sitwasyon, siguro ay napakasakla po yun na pangyayari, na dahil sa pag-rape doon kay Dina ay nagalit itong dalawang kapatid, yung pangalawang anak at saka pangatlong anak ni Leah. Magkapatid talaga sa dugo ito. At dahil wala rin pong magawa si Jacob, kaya itong dalawa ay nag-react na unang reaksyon nila ay sabi nila, okay, dahil gusto rin ni Shechem, itong prinsipe ng lugar na yon, ay pakasalan itong si Dina na kaniyang ni-rape. Ay hindi papayag itong dalawa, maliban lamang daw na magpa-circumcise ang mga tao doon. Dahil nag-offer itong prinsipe at saka ama ni Shechem na kuha na tayo, ibigay niyo ang anak niyo, ibigay rin namin ang anak namin. So, para magkaroon ng intermarriage between them. Ngunit sabi ni Simeon at ni Levi ay maliban na magpatuli ang lahat ng mga lalakihan o kalalakihan ng Sikem, ay hindi namin ibibigay si Dina. Kaya nagkaroon ng kasunduan at nakumbinsi nitong Shechem
yung mga kalalakihan doon sa lugar na yon. At nagpatuloy nga po sila at pagkalipas ng 3 araw ay kumuha ng tabak itong si Simeon at si Levi at pinagpapatay itong mga kalalakihan na nasa kalagitnaan ng sakit dahil nagpatuloy nga po sila. So marami po ang namatay, ano? At yung mga kababaihan at mga kabataan ay ginawang mga slaves. So napakasaklap po ng mga pangyayari na they committed murder at plunder sa city because all na mga kayamanan po ay sinamsam po yun. Okay, so sa umagang ito, atin pong i-consider ang pagbabago na kung saan ay nagkamali kasi po si Jacob, ano? Dahil ang sabi ng Panginoon, okay, pumunta ka sa lupang pangako. At ang pinili po ni Jacob ay manirahan sa syudad. Kaya nga po ito nangyari kay Dina at nakuan po siya na rape. At ito ngayon ang desisyon po ni Jacob manumbalik sa Panginoon, kung ano pong sabi ng Panginoon ay susundin niya na. Okay? So ito po yung pagpapatuloy po ng ating pag-aaral. Ayon po dito sa Signs of the Times, December 4, 1879, paragraph 8. Ito pong pagkasabi, Jacob had now done his duty in cleansing his household from idolatry. Dahil napansin niya po na talagang mayroon ding kakulangan siya sa pag-aruga, sa pag-guide sa kanyang pamilya. Kaya nga po, ito ang ginagawa niya ngayon. Set out with them on his journey to Bethel. So patungo na po sila sa Bethel. Nandun sila sa Sikhem, syudad, isa sa syudad doon sa Canaan. Nandun na po sila sa Canaan, but this is the time where they have this incident. For the sake of his servant Jacob, who had no part in the cruelty practiced on the Shechemite, the Lord caused fear to fall upon the inhabitants of the land, that they did not arise to avenge the deed done to Shechem. The self-indulgence and beneficent here manifested rebukes the self-indulgence of many professed Christians and the meager offerings which they bring to God. Many put into the Lord's treasury a sum less than the price of their cigars, and far less than the cost of the ornaments that adorn their persons and their houses, and the heartful luxuries upon their tables. Eternity will reveal the narrowness and selfishness of these minds. What will be their feelings when Christ shall reveal to them the value of souls and the infinite importance of their salvation? So this is partly regarding the selfishness na naganap po dito sa mga lahi o sa kay Jacob. Kaya nga po itong nangyari po sa Shechemite na minorder dahil doon sa pagkakasala ay ito po ay bunga rin po ng selfishness, ano? Makasarili. Kaya nga po itong si Jacob ay tungkulin niya na linisin po ang kanyang tahanan, bagamat he was actually the covenant siya pong tumanggap ng tipanan o tipan sa Panginoon. Ngunit ang kanyang sambahayan ay hindi naging maganda ang kanilang reputasyon dahil natakot po yung mga tao na kung saan anong nangyari dito sa mga Shechemites ay sila po ay na-massacre. Maraming kalalakihan ang namatay dahil po sa pangyayaring ito. Kaya sa pagiging
makasarili. Dahil sarili lang po, dahil ang sabi ni Simeon at ni Levi, ito ang ginawa ninyo sa kapatid namin eh. Pero sobra naman ang kanilang pag-revenge, ano? Na kung saan na hindi lamang si Sikem at sa ang kanyang ama ang pinatay, kundi lahat ng mga kalalakihan na natuli sa pagkakataong yon ay kanilang pinatay. So ito po ay nagdadala ng ah, hindi magandang asal, pagiging anak ng Diyos. Ano, so ito po ay leksyon at mga bagay na hindi nais ng Diyos na mangyari sa kanyang bayan. Kaya nga po ating pinag-aralan ito na we can get lessons from this na mas masahol po mga kapatid, ano, na nasa pananampalataya at mangyari na nagkaroon ng murder. Ay hindi maganda, no? Kaya sabi rito na kahit marami pa ang iyong ipinagkaloob sa Panginoon, kasi si Jacob dito ay nagbibigay rin po ng para sa Panginoon. Ano? Dahil yan po yung kanilang tradisyon. No? And then, tingnan natin na maraming mga Kristiyano din na nagbibigay, pero sa likod niyan ay mayroong karumihan. Kaya itong leksyon na ating matutunan sa umagang ito, revival and reformation na naganap po sa buhay ni Jacob. So ating pong tingnan kung ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol po dito. Tayo po muna ay manandali ang manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa muli sa umagang ito, kami po ay lubos na nagpapasalamat na kami po ay inyong ginising upang sa ganun, Panginoon, ay bigyan ng puwang sa aming mga puso at isipan ang mga mensahe na aming pag-aralan sa aklat ng Genesis. Now we are here to study the experience of Jacob regarding his revival and reformation. Help us, O God, that we can understand the things that are happening in the lives of your servant Jacob. May your continual blessings at patuloy na pangungusap sa amin, Panginoon, ay mangyayari nawa ang inyong kalooban sa aming buhay din, na kung ano po ang nais ninyo ang siyang mangyari sa aming mga buhay. Amin pong pinasalamatan na kami po inyong ginising at taglay namin ang buhay at kalakasan sa umagang ito. Pagpalain niyo po rin po ang aming mga kapatid na sumusubaybay po sa live na presentasyong ito. Naway patuloy na kayo po ang siyang mangusap at sa pamagitan ng pag-aaral na ito ay makapulutan po namin ang aral upang kami ay mamuhay ng ayon lamang po sa inyong kalooban. Ito po aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, so dito po tayo sa ating pagpapatuloy sa chapter 35, verse 1. Okay? Sabi po ng talata na kung saan ito na po yung utos ng Panginoon na lisanin muli ang lugar na yon. Dahil hindi na po maganda ang kanilang reputasyon sa lugar na yon. Kaya nga po ay talagang after the murder na naganap po sa lugar niyan, ay sinabi ng Panginoon, mabuti pa't umalis ka dyan. Sabi po rito, at sinabi ng Diyos kay Jacob, tumindig ka, umahon ka sa Bethel, at tumahan ka roon, at gumawa ka roon ng isang dambana sa Diyos na napakita sa iyo nang ikaw ay tumatakas mula sa harap ng iyong kapatid na si Esau. Dahil mula nung pagtakas ni Jacob, ito po yung lugar na kung saan ay nagkaroon po siya ng covenant sa Panginoon. Pero yun po ay naging daanan niya. Ngunit hindi po siya bumalik doon. Kaya ang sabi ng Panginoon ay bumalik ka dyan. Dahil yan po yung tinatawag natin na Bethel means the house of God.
So kung saan po nagpahayag ang Panginoon sa kanya. So the whole Sikkim incident happened because Jacob went to Sikkim instead of Bethel, where he was supposed to be. Now at last, he went where God told him to go. So yan po yung nais ng Panginoon na bumalik sana siya doon sa Bethel. Pero ang pinili niya po ay mas magaan daw po ang buhay sa siyudad. Dahil doon yung mga trabaho, ngunit yun po ay hindi kalooban ng Panginoon. Kaya in these last days, the same is true with what will happen to God's people, na ayaw ng Panginoon na mananatili sa syudad, kundi magkaroon po talaga ng country living because the influence in the city is not good for a family to stay. Kaya nga po ito yung counsel ng Panginoon na go to the countryside. Kaya itong Bethel ay isang lugar na kung saan ay nais ng Panginoon na manirahan si Jacob. So the only cure for worldliness is to separate from it. So yan po yung kailangan, na kailangan talaga pag nais natin na magamot yung frustrations, discouragement at mga kalungkutan ay to separate from it. Jacob had to leave Sikkim and go to Bethel. They had to be a departure from one and a new direction and destination set. There was a new place for Jacob and his family to dwell. So, dito po sa pangyayari sa Genesis 34 ay hindi nabanggit yung pangalan ng Diyos diyan, pero dito sa 35, God once actually na-mention na kung saan siya mismo. It is the most, sabi nga po dito ay talagang napakasaklap na pangyayari po ang naitala dito sa chapter 34. Dahil dalawang incidents po dito. Una, ni-rape si Dina dahil sa kanyang pasyal doon sa mga babae ng Sikkim. Kaya nga nakita siya ni Sikkim, anak na prinsipe ng lugar na yon, at yun na nga, na-rape at nagustuhan po actually siya. At yun po ang nangyari na nagkaroon ng massacre. So sa Genesis 35 mentions God over and over again. More than 10 times. Imagine sa chapter 35 lang po. More than 10 times nabanggit po ang pangalan ng Panginoon. Plus 11 more times in the names such as Bethel and Israel. So pinaulit-ulit po yung Panginoon na kung saan ay ito may kahalagaan po sa pagbabagong buhay na makita natin dito mga kapatid na talagang napakasaklap po ng pangyayari ito at hindi magandang halimbawa sa bayan ng Diyos. Na kung saan ay you are God-fearing people but yet you have murder na itong si Simeon at si Levi ay naging salarin. Sila po ang pumatay. Kaya nga po, yung pangalawa, ang panganay nila ay si Ruben. Si Ruben po ang panganay. Ang pangalawa ay si Simeon. At ang pangatlo po ay si Levi. Na sana sila yung daluyan ng pagpapala at magdadala ng lahi. Kaya nga po, ito ang isang dahilan kung bakit si Judah po ang naging nandyan po nang galing si Kristo. Ibig sabihin, Jesus was actually a descendants of Judah. Siya po, nandoon po sa henerasyon ni Judah nang galing si Jesus. Hindi po nanggaling kay Ruben, hindi nanggaling kay Simeon, hindi nanggaling kay Levi. Na sila po ay magkapatid na apat na anak ni Leah. Ngunit itong si Judah po ang pinanggalingan ng lahi po ng ating Panginoong Hesus. Kaya yun po isa sa mga significant information na mapapansin po natin dito na kung saan ay bakit naging panganay, naging una si Judah dito sa New Testament na pinakilala po na si Kristo ay nagmula sa lahi ni Judah.
Dahil hindi po maari na manggagaling po kay Reuben, hindi manggaling kay Simeon, hindi manggaling kay Levi because they have sinned against God. So, ang pinagpala po na maging daluyan po ng pagpapala ay si Judah. Okay, yan po isa sa mga rason dyan na makikita po natin dito sa biblical history. No? Ang utos po ng Panginoon kay Jacob dito ay make an altar there to God. Jacob was told to go back to Bethel. Bethel is a house of God. And resume a life of worship there. At ipagpatuloy ang pagsamba doon. This return to the Lord would have an especially good effect on the children of Jacob. Mayroon siyang mabuting epekto sa mga anak ni Jacob. Bakit? Dahil kailangan po ay ma-separate muna doon sa pangyayari doon sa Sikkim. Dahil napakasakala po ang pangyayaring yon. This reminds us the best thing parents can do for the children is to choose God's path themselves. Kaya ito paalaala sa mga parent na kailangan po pag pumili ng desisyon ay sundin na ang daan patungo sa Panginoon. No? Na kung saan ay sabi nga po rito, as Jacob looked back on his walk with God, the first meeting with God at Bethel must have seemed like a high point. Na kung maalala po natin sa chapter 28, 10 to 22, ay ito po yung first na tagpo ng Panginoon kay Jacob. But to his credit, Jacob refused to think the best years of his life with God were behind him. He returned to his first love. He returned to Bethel and God blessed it. So yan mga kapatid, kung atin pong iniwanan ang ating unang pagmamahal katulad po sa Ephesians, sa unang iglesia, sa 7 churches in chapter 2 of Revelation, mga kapatid, ay nabanggit din po na itong Ephesus, they actually leave their first love. Kaya ang sabi ng Panginoon, return to your first love. Kaya minsan mga kapatid ay ganito rin ang ating karanasan na tayo po ay nakabiya o naiwanan po natin ang unang pagmamahal natin sa Panginoon. Ang una nating pagtagpo sa Kanya ay nawala na po ng saysay. Ngunit ngayon, dahil sa mga pangyayaring nangyayari sa buhay, ay Jacob realizes that sundin niya na ang Panginoon. So this is a revival. A revival of old memories is often most useful to us, especially to revive the memory of our conversion. Na kung saan po tayo na-converte, na kung saan ay manumbalik sa ating memorya kung paano po tayo tinawagan ng ating Panginoon. So the memory of the love of our espousals. When we went after the Lord into the wilderness and were quite satisfied to be denied and disowned of all, so long as we might but dwell near to Him, that memory is right good for us. So minsan mga kapatid ay kailangan po natin talaga balikan ang mga kasaysayan na kung saan ang Diyos ay nangusap sa atin na tayo pinili at tayo po tinawagan upang tayo manumbalik na may katatagan sa ating puso. Kasi ang pangyayaring naganap na hindi po sinunod. Hindi sinunod ni Jacob ang payo ng Panginoon. Kaya nangyari po sa kanyang mga anak na nagkaroon ng murder at plunder. Ngunit nung nangyari ito mga kapatid ay pinaalala ng Diyos si Jacob na kung saan ay bumalik ka sa unang mong pagmamahal. Kaya nga po ito nangyari at bumalik nga po siya. Sa verses 2 to 4, ang sabi po, nang magkagayoy, sinabi ni Jacob sa kanyang sangbahayan, at sa lahat niyang kasama, ihiwalay ninyo ang mga Diyos ng iba na nanga sa inyo, at magpakalinis kayo at magbago kayo ng inyong mga suot. May significant na kwan ito mga kapatid dahil sa Biblia, kung atin pong pansinin, na itong pagtalikod, put away the foreign gods that are among you, purify your soul.
So ito po ay isang gawain ng magulang na you are responsible with your children. Kaya nga po ito si Jacob, nung sinabihan siya ng Panginoon, bumalik ka na. Bumalik ka doon sa Bethel na kung saan ay nakipagtagpo ako sa iyo. Oh. So, Jacob's family only got right with God after Jacob himself did. Nagkaroon lamang ng buong pagbabago sa pamilya ni Jacob noong si Jacob mismo ang siyang una na makaranas nito. Ganon din po sa atin mga kapatid. Kung nais natin na sabihan ng ating pamilya na magbago, una muna tayo. Ano? So, the first thing that we need to do is reform ourselves, pero hindi natin kaya yan. Kaya hilingin natin sa Panginoon. Kaya tayo humiling sa Panginoon, Panginoon, hindi ko po kaya na baguhin ang aking buhay. Kayo po nawa ang siyang magbago sa akin dahil wala po akong kakayanan. I am in a sinful nature. Tayo po ay nalugmok sa kasalanan. Kaya walang makasalanan na makapagbago sa kanyang sarili. Yan po ang katotohanan dito. Na kung saan ay nais ng Panginoon na atin pong i-acknowledge that we are nothing at ang Diyos lamang ang makapagbago po sa atin. Kaya sabi po rito, this again shows us the tremendous leadership role men have within the family. A man resisting God will see the same effect in his children. Kaya kung tayo po ay mga parents ay nag-resist sa pagsunod sa Panginoon, ay ganun din po ay yung mga anak. Ngunit kung tayo mismo ang unang magbago, unang humakbang tungo doon sa pagbabago, ang ating mga anak ay susunod din. Kaya sabi rito, a man who gets right with God will also see the effect in his family. Kaya kung atin pong iset bilang mga magulang na baguhin ang ating relasyon sa ating Panginoon, na kung ngayon ay medyo nasa mababang kalagayan tayo, ay bumangon. Kaya sabi kay Jacob, bumangon ka at bumalik ka doon sa kung saan tayo nagkatagpo. So, Jacob's children kept foreign gods because their mother did. Di po ba malala natin na si Rachel? Si Raquel ay he kept the idol na ninakaw niya doon sa kanyang amang si Laban. Kaya nga po itong nangyayari na habang may idol pa po sa ating buhay ay walang tunay na karanasan sa ating Panginoon. No matter how hard we try to teach our children godly conducts, they will continue to do what we do. So kahit ano po ang masabihin natin, kung tayo mismo ay gumaganap nito, katulad po kay Raquel, ay dala-dala niya po yung Diyos-Diyusan. So ang kanyang mga anak ay mayroon din po ka-Diyos-Diyusan. Kasi kung ano pong ginagawa ng magulang, ay ganun din ang gagawin ng mga anak. So ito po yung mga nais na Panginoon na ma-learn natin dito. Na Jacob now deciding all the idols will be cast away. And then, sabi mo nga pa, hindi lang po yung idol. So may dalawang kailangan din po na gawin. Una, cast the idols out of your family para magkaroon po ng kapayapaan at bendisyon o pagpapala ang Panginoon sa ating buhay. Ang pangalawa po ay change your garments. Ito po yung change of garment ay mayroon pong malaking implication sa ating character. No? This was an important step, both literally and as a symbol of something spiritual. Jacob wanted them to be cleaned up and in their best frame of mind to come before the Lord they had neglected. So they have neglected the Lord. Kaya nga po ay nagkaroon po ng pagpatay itong dalawa, si Simon at Simeon at si Levi, na kung saan sila po ay naging daan para madungisan po ang dangal ng kanilang pamilya. Jude 23 gives the idea about this, na change of garments. Ito po ay character.
But others gave some saved with fear, pulling them out of fire, hating even the garment defiled by the flesh. So ito po yung talagang na-defile yung ating damit, yung ating reputasyon, ang ating character dahil doon sa mga naganap sa buhay. No? Ephesians chapter 4 verses 22 to 24 gives a similar exhortation na kung saan ay nagsasabi po dyan na kung saan ay dapat itong ating character ay kung nabahiran po siya ng karumihan ay dapat po linisin dahil ito po ang nais ng Diyos na malinisan katulad po sa pangyayari dito kay Jacob na inutusan niya ang kanyang sangbahayan na itaboy ang mga idolo sa ating buhay at palitan ang kanilang kausuutan, ang pag-uugali. Okay? At sabi pa nga po dito, no? And the earrings. So kung patuloy po natin basahin dito, na kung saan ay sabi po rito sa verse 4, at tayo'y magsitindig. Sa verse 3, at tayo magsitindig at magsisampa tayo sa Betel. At gagawa ako roon ng dambana sa Diyos na sumagot sa akin sa araw ng aking kapisan at sumaakin sa daan ng aking nilakaran. At kanilang ibinigay kay Jacob ang lahat ng ibang pinakadiyos na nasa kamay nila at ang mga hikaw na nasa kanilang mga tainga. So ibig sabihin mga kapatid, itong mga bululoy na kanilang nilagay sa kanilang mga katawan ay kinakonsider din po mga Diyos-Diyosan. Kaya dito po sa present truth believers ay ito po yung dahilan kung bakit hindi po tayo dapat mag-aritos, hindi mga kung ano pong kinakabit natin sa ating kasi kinakonsider po yan sa Biblia na Diyos-Diyosan. Kaya binigay nila po yun kay Jacob. Kasi sabi ni Jacob, alisin ninyo, itaboy ninyo, itapon ninyo yung mga Diyos-Diyusan sa inyo. Kaya tinanggal nila yung kung ano ang pinag-ano nila sa katawan nila. Ito po yung purification. Pag-purify po ng ating buhay, ay kung nais po natin na linisin ang ating buhay, ay tanggalin po natin yung mga Diyos-Diyusang yan. So kaya sabi po rito, at ang mga hikaw na nasa kanilang mga tainga at itinago ni Jacob sa ilalim ng punong insina na malapit sa Sikem. Binaon doon mga kapatid. So, kung ano man ang mga Diyos-Diyosan na nananatili pa sa bayan ng Diyos, dapat po yan ay iiwan doon sa place na kung saan ay nagkaroon po ng kalungkutan, na talagang yung hinapis ni Jacob dito ay napakasaklap kasi po yun na ang kanyang mga anak ay naging murderer. So, ito po yung mga pangyayari dito. Now, it is important for everyone to take stock of what they may have in their home that is ungodly or connected to the occult, or promptly get rid of those things. Kaya ito po yung nangyari na he had not said anything about the earrings. Was there any hurt in their earrings? For a woman to wear an earring is not such a dreadful thing. It is. Perhaps not, but I suppose that these earrings were charms and that they were used in certain incantations. Ito po yung mga hedonism na ginagawa po na nangyari noon. Na kung saan ito po yung mga charms nila, pagpapaganda. So yun po yung mga ginagawa pong Diyos-Diyosan na dahil to attract the attention, yung parang kulang sa pansin, ano? Na kung saan ay para mapansin ka, then you do some decorations in your body. Pero ang sinasabi po ng Biblia ay mag-adorn kayo ng inyong sarili.
not with those ornamentation, kundi iyong panloob na ugali. So our character must be the one to be decorated with good deeds, not with the outside beauty. Na kung saan ay minsan, ito na ang naging Diyos-Diyosan natin na we are keeping them at yun po yung ginagamit na kung saan ay nangyayari po kahit sa mga sa bayan ng Diyos. Dito sa verses 5 to 7, sabi po, at sila'y nagsilakbay at ang isang malaking sindak mula sa Diyos ay sumabayan na nasa mga palibot nila at hindi nila hinabol ang mga anak ni Jacob. Siyempre, yung kalapit karatig bayan ay nasindak, no? Nasindak sila sa pangyayaring 'yon kasi lahat ba naman ng lalaki ay pinatay, tabak. Sa kwan lang po kung may karanasan po nito sa isang bayan na inubos po lahat ng mga kalalakihan ay pinatay. So malaking kwan po ito na pangyayari. Kaya the terror of God was upon the cities that were all around them, and they did not pursue the sons of Jacob. Bakit? Natakot din yung mga tao na nasindak po sila doon sa pangyayaring ito na this was also actually God's protection. This was God's protection on Jacob and his family. It would have been fair of God to leave Jacob to the consequence of this sinful lack of leadership in the family. Yet, God's grace, ito po yung makita natin dito, yung grabe ang biyaya ng Panginoon. Sa makasalanan na bayan ng Diyos, ay God's grace ay abundant. Talagang biyaya po ng Panginoon kasi ikaw ay pinili ng bayan ng Diyos. If you are, ito minsan mga kapatid yung question natin, kung kasi may mga tao na ayaw magpakontrol sa Panginoon. Pag mangyayari na po ito, ang Diyos pa lang nagkokontrol. So ang atake naman ni Satan, kung hindi mo kinokontrol yung bayan mo na yan, ay talagang yan po ay mga makasalanan, wicked po yan. Kaya ito po yung atake ng kaaway. Pero mga kapatid, ang Panginoon may biyaya na kung saan ay binibigyan niya po ng probation ang tao. Kaya itong biyaya ng Panginoon ay nag-cover kay Jacob na ang protection po ay nandoon. No? Jacob and his family needed his protection because the massacre at Shechem made them hated among the Canaanites, as Jacob feared in Genesis chapter 34, verse 30. Na kung saan natakot talaga po siya dito, no? He built an altar there and called the place El Bethel. Though Jacob had sinned, he now did what was right before God. So ito na po ang pag-turnabout ni Jacob na kung saan ay nandun na siya sa Bethel. Kaya nga po nagtayo po siya doon ng place na kung saan ay sila sasamba sa Diyos. So though Jacob had sinned, bagamat si Jacob ay nagkasala, nagkamali, ay ginawa niya na kung ano mabuti. He did this despite the danger and trusting God's protection. Bagamat po yun, dangerous na mananatili doon sa Canaan. Pero they just believed in God's protection. He might have justified a lack of obedience because of fear, but he trusted God instead. So minsan mga kapatid, ito lang po ang magagawa natin, yung pagtitiwala sa proteksyon ng ating Panginoon, na wala po tayo talaga magagawa. At nabanggit din po dito ang isang masaklap na nangyari, na itong si Rebecca ay mayroon pong nurse na nangangalaga po sa kanya. Okay, ito po yung mother. Okay? Na si Rebecca ay ang kanyang katulong, ang kanyang yaya.
Yun na nangangalaga, ano, na walang masyadong naitala po tungkol dito kay Deborah na yaya ni Rebecca o nurse. Na kung saan sabi po rito sa verse 8, at namatay si Deborah na yaya ni Rebecca at nilibing sa paanan ng Betel sa ilalim ng insina. Ana, ang pangalan ay tinawag na Alon Bakot. So ito po yung pagkamatay ni ni Deborah, na kung saan ay ito po yung mother ni Rebecca. Na kung saan na ito hindi natin alam masyado yung background ni Deborah, pero ito nabanggit, mga kapatid, may pagka importante din po na kung saan ay habang malayo po si Jacob ay mayroon pong nangangalaga sa kanilang nanay na si Rebecca. Some commentators assume for some reason that she came to be in Jacob's household before coming from his mother's household. But we do not know for certain if this is the case. So minsan, mga kapatid, ay nabanggit dito na namatay si Deborah. Ito ang nangalaga kay Rebecca, no? Na kung saan si Rebecca di po ba ay doon ang galing sa angkan ni Laban, Nahor, na kung saan yun po ang napangasawa ni Isaac. Noong inutusan ni Abraham si Eliezer na pumunta at maghanap ng babae na mapangasawa ni Isaac, ay yun na nga po, mga kapatid, itong si Rebecca ay meron po siyang yaya. Ibig sabihin, sabi po ng ibang mga commentator, maari na nakisabay itong si Deborah sa kanila. Dahil nabanggit po dito na si Deborah ay namatay, na kung saan ay ito ang naging yaya ni Rebecca. Siyempre, before siguro na noong maliit pa siya, yun po yung naging yaya niya. So nakisabay po yun at kaya nabanggit ito si Deborah na namatay at that time. At ito po yung nabanggit lang po dito sa kasaysayan. So kung ating pagpatuloy po sa 9 to 15, God speaks to Jacob again at Bethel. Okay? So ito po yung pangungusap ng ating Panginoon. Hindi po talaga mapigilan. God is actually continuously, constant po ang kanyang communication sa kanyang mga anak. So then God appeared to Jacob again and blessed him. When Jacob finally arrived at the place God told him to do or to go, he immediately found great blessing. God appeared to him, God blessed him, and God called him by his new name, Israel. So bagamat alam po natin doon sa Padan-Aram, ay doon po siya nakipagbuno sa anghel at nabago po ang kanyang pangalan. Pero nung nabago ang kanyang pangalan, ay umalis siya doon, pumunta sa Sikkim, hindi dumiritso doon sa sabi ng Panginoon na pumunta siya. Kaya nangyari po yung sakuna na yon ng pag-murder. God appeared to Jacob again. Relationship was restored. This was an excellent example of what it means to return to your first love, as in Revelation chapter 2, 4 to 5. Ito po yung sinasabi natin yung sa Ephesus, na kung saan ay God also bade or gave the instruction to the Ephesian church, Ephesus, na kung saan ay return to your first love. So Jacob remembered to go back to Bethel. He repented by getting rid of all the idols, and he did the first works by building an altar and worshiping God as before. So ito po yung pagpanumbalik. Kaya itong revival and reformation na naganap po sa buhay ni Jacob, na kung saan sa pangako, as lupang pangako ng Panginoon, ay doon po yung nangusap muli ang Panginoon at ang blessing ng Panginoon ay nandun. So God granted Jacob a precious reminder of his place in God's great covenant. Began with his grandfather Abraham
In this, Jacob did not need to hear anything new from God. He just needed to be reminded of what was true and be acknowledged or encouraged to cling to it all. So kung ano po ang talagang sinabi ng Panginoon, ay sundin na lang ano. Kaya obedient po. Obedience is actually an outgrowth of our relationship with God. Na kung saan ay sumunod na lang sa kung ano pong inutos ng Panginoon. Then God went up from him in the place where he talked with him. So ito po yung talagang lugar na kung saan ay doon po siya nakipagtagpo sa Diyos. Kaya minsan, mayroon po talagang lugar na God designated where He can be with His people. Na mayroon po talagang lugar ng sambahan. Lugar na kung saan you worship with the Lord. He poured out a drink offering on it and He poured oil on it. So it is actually a symbol of acknowledgement. No? Jacob performed sacrificial acts of worship to the God who had blessed him so much. Kaya ito po yung kanyang panumbalik talaga sa Panginoon na he worshiped the Lord dahil doon sa isang masaklap na pangyayari sa buhay. So the idea of drink offering is found in several places in the Bible. Exodus 29:40-41. Ito po yung mga talata na nagsasabi tungkol dito sa drink offering na kung saan it was actually made special na i-pour out po doon sa lugar. So this is a blessing on a place where God has a covenant with Jacob. So Paul also considered in pouring out of his life before God to be like a pouring out of the drink offering at God's altar. So ito po ay simbolo ng buhay na kung saan ay pinagkaloob, binalik po sa Diyos. So Jacob's heart of worship showed gratitude toward God. Na ito na po yung talagang lubusan na pag-surrender ng buhay po ni Jacob. When we look back on life, we should never have the attitude that says, I was robbed. Instead, our heart should say, God has blessed. So minsan mga kapatid, may mga tao po kasi na they don't want to be controlled by the Lord. Na ayaw nila na parang puppet na lang ako nito, na I will just follow. Mga kapatid, hindi po ganun. God controls our lives na kung saan bibigyan din po na tayo ng free will na kung saan yung free will na yon is a choice, personal, dahil hindi po yan magawa ng ibang tao sa atin. Pero ang nangusap po sa atin, ang nagbigay po sa atin ng kapangyarihan para gawin yon ay hindi po mula sa atin dahil tayo po ay sinful. We have the sinful nature at walang mabuti sa masama. Maliban na mayroon pong foreign na kapangyarihan na umudyok at nagbigay po sa atin ng panibagong buhay. Yan po yung born again experience. Na kung saan yung salita ng Panginoon, yun pong nagbago. Ang katotohanan actually, kung ang katotohanan ay hindi po tinanggap ng tao, ay walang mga pagbabago. Kaya marami pong mga tao na they knew that the Sabbath is of the Lord. Pero mga kapatid, ayaw nila because they said, oh, it is for Israel. But Israel are God's people. And we are now the modern people of God, the modern Israel. Sabi po rito sa 16:17, the birth of another son. Ito na po yung chapter 33, yung sinasabi ko po, na sa gitna ng sigalot na ito, ng kaguluhan na ito, ay meron din pong nararanasan itong si Raquel, na he was sad dahil dito sa mga pangyayari. Rachel labored his childbirth. There seems to be none of the contentiousness and competitiveness surrounding the birth of this last son. Wala nang contention, wala nang competition na naganap dito. Dahil hindi na po sila nag-expect na magkaanak pa itong si Rachel.
Pero ganun pa man, sa gitna nitong kaguluhan at pagbabago ni Jacob, ay dito rin po ipinanganak ang last son ni Jacob. More so, it was because they were now in the promised land. Nasa promised land na sila, mga kapatid. And it just wasn't as important as before. Hindi na po ito para sa hindi na masyadong importante kung magkaanak pa o magkaroon pa ng another na anak itong si Rachel. Pero ganun pa man ay nagkaroon nga po ng pagdadalang tao. In childbirth, we don't know how long Jacob stayed at Bethel, but it is possible this last child was conceived at this place where Jacob came back to his first love, to the Lord. Kaya nga blessing ito, mga kapatid. Blessing of life na kung saan itong last na son na binigay po ng Panginoon kay Jacob ay actually pinangalanan po ito ng dahil nasa kalungkutan po itong si Rachel. Kaya she called, ayon po dito sa verse 18, she called his name Ben-Oni. Ben-Oni means ito po ay nasa sorrow po siya. Kaya son of my sorrow. Yan po ang pangalan na binigay po ni Rachel dito, ni Raquel. Na instead of having victory, ay napakalungkot naman ang pangalan na binigay niya, no? Ben-Oni, anak ng aking kalungkutan. Ben-Oni. Pero mga kapatid, at this point of time, Jacob intervened, no? Dahil mayroon na pong pagbabago sa unang mga anak niya, mga kapatid. Kay Reuben, Simeon, ay wala po siyang intervention din doon na kung saan ay nag-intervene po siya sa pangalan ng kanyang anak. Hindi po. Ang mga babae ang nagbigay ng pangalan. Pero at this point of time, ay si Jacob po nag-intervene. Sabi rito, but his father called him Benjamin. So dito po ipinanganak si Benjamin, na ang kahulugan po nito ay son of my right hand. At kung atin pong pailalim or laliman ang pag-aaral po, right hand means has authority. Okay? Nandun po yung otoridad. So he was greatly honored na itong anak ni Jacob na last, dahil ito po ay nanggaling sa pinakamamahal niya si Raquel, ay he prized Benjamin as the greatest value na kung saan ito po ay binigay ng Panginoon. So Benjamin, the right side, was associated with greater strength and honor because most people are right-handed. Yan po yung mapapansin natin dito. So Benjamin, son of my right hand, therefore, has the idea of son of my strength or son of my honor. So talagang napakaganda po ng binigay na pangalan ni Jacob dito kay Benjamin. Sa halip na Ben-Oni, son of my sorrow, ay binigyan niya po ng napakagandang pangalan na kung saan ito po yung the Lord is my strength. No? So kinilala niya na po na ang Panginoon po ang kanyang kalakasan at sa pamagitan ng pag-alaala ng kanyang anak na binigay po ang Diyos po ang kanyang strength. Kaya pinangalan po na Benjamin, son of my strength. Okay? So God's strength and honor are for us. Na kung saan ay atin pong mapapansin na God gives us strength and He is the only strength that can possible win every struggles of our lives. Na He can revive us, He can give us life. Na kung saan ito po yung nais ng Panginoon. Na when we are walking in a trouble, He is our strength. So sabi po rito, the Lord is our strength and honor. According to Psalms 16:8, I have set the Lord always before me.
because he is at my right hand, I shall not move. So ito po yung significant ng pangalan ni Benjamin, na kung saan ito po yung binigay ni Jacob kay sa anak niya. Okay? Nasa salib na Benoni ay Benjamin po, na anak ng aking kalakasan. Dahil sa panahon niyan ay time din po ng kanyang revival and reformation. At dito po ay sa pagpanganak po kay Benjamin ay namatay din po itong si Rachel. Ano? Rachel died and was born. Rachel's death was a tragic fulfillment of curse Jacob himself pronounced on the one who stole the idols of Laban. Ito na po yung konsekwensya ng pagkakamali rin po na Rachel, ano? Na kung saan ay ninakaw niya po yung idol ng kanyang ama. So in Genesis 30 verse 1, Rachel pleaded with Jacob, "Give me children or else I die." As it happened, both became true. She had children and she died as a result. So ito po mga kapatid yung nangyari dito. Na Jacob set a pillar on her grave. This also shows that even when we get right with God and return to our first love, it doesn't mean life becomes easy. Minsan mga kapatid, pag na-expect natin ba na bumalik na ako sa Panginoon, bakit ang bigat-bigat ng aking nararanasan ngayon? Ginagawa ko naman ang kalooban ng Panginoon. Minsan mga kapatid, ganun ang karanasan natin. No? Na kung saan ay ginawa ko naman yung tama, ginagawa ko ito, bakit nangyayari ito? So these are actually experiences na kung saan ay mararanasan po ng bayan ng Diyos. We cannot price comfort more than getting right with God. For some, comfort is their idol. Minsan ito ang naging idol natin, na we are in a comfort zone. Ito po yung mga nangyayari sa buhay. Ano? The symbol of some Christians seems to be an easy chair, not a cross. Yan na po ang nangyayari na mas gusto ng tao na mas magaan, mas okay. Pero mga kapatid, sabi nga ng Panginoon, will you drink the cup that I drank? Kung saan ay, can you take the cup? Can you take the suffering that I suffered? Yun po yung tanong sa atin. Ano? At dito po sa part ng Reuben's sins with his father's concubine. Ito na po yung kasalanan ni Reuben na nagbababa sa antas ng kanyang pagiging panganay. Itong si Reuben ay nagkasala dahil nakipagsiping o nakipag-sex doon sa kanyang mother na yun ay katulong. Okay? Katulong na kay Leah. Okay? Kay Bilhah. So Reuben went and lay with Bilhah, his father's concubine. Reuben was the firstborn. We might expect the best conduct from him and might expect him to most seriously receive the covenant of his father. Yet here, he sinned in a most offensive way against his father and entire family. So ito po ay isang pagkakasala na naghatid kay Simeon o kay Reuben na mawala sa kanya ang pagkapanganay niya. No? Ito pong dahilan. Isa sa mga offensive, very offensive na kasalanan po ni Reuben na nag-disqualify sa kanya na maging panganay. Kaya sa New Testament, we can see that in the 144,000, the first tribe that was considered there was actually Judah, not Reuben. Dahil dito po sa kasalanan ni Reuben. Okay?
So however, we don't have to wonder about where this sinful conduct came from. In homes so filled with strife, contention, competition, and a pursuit of the flesh, it was almost to be expected. Kasi na yung lahat ng kaguluhan, contention, mula pa doon sa pag-asaway. Mayroon ng pandaraya na nangyari po sa pamilyang ito. Pero mga kapatid, bakit pinili? Oh. So minsan mga kapatid, we cannot comprehend the wisdom of the Lord. Na pinili niya yung mga tao na nakakaranas ng mga ganitong karanasan. Kaya we cannot judge those people who are sinners, wicked people. Si Jacob dito mga kapatid ay we can see and we can hear from the story that his children were not a good example. Pero mga kapatid, umalis ba ang Panginoon? No. He stay. So ganun po yung biyaya ng ating Panginoon. Israel heard about it. Through their sin, Reuben, Simeon, and Levi seemed to disqualify them from the high calling of Abraham's blessing. Kaya sila po ay hindi nakareceive ng pagpapala ng Panginoon. It will be up to the fourth son, Judah, to bring forth the Messiah. Kaya ang pag-asa po ay nasa kay Judah. Dahil ang panganay na si Reuben, pangalawa na si Simeon, at pangatlong si Levi, disqualify for that blessing. Kaya itong si Judah ay maging daluyan po ng pagpapala. Kaya dito po ang lahi ni Kristo, ng ating Panginoong Yesus, ay lumabas sa tribo ni Judah. Okay? So nakapagkaganda mga kapatid, bagamat sa gitna ng sigalot, sa gitna ng kaguluhan, ay nandun po yung magandang lesson natin po makitatagpuan. The sons of Jacob were 12. From what we have seen in the last few chapters, this was not a collection of amazingly spiritual men. Nakita po natin na itong mga pinili o 12 tribes ay hindi po talaga nanggagaling sa magandang lahi. Dahil nakita natin ang unang apat, ang unang tatlo actually, Reuben, Simeon, and Levi, ay nagkaroon po ng kasalanan, offensive to the Lord. So we are greatly amazed in reflecting upon the event as a whole, that descendants of the worthy patriarch Abraham should almost immediately after his time already have sunk to the level upon which Jacob's son stands in this chapter. So these were the sons of Jacob. Iniisa-isa po yung mga anak ni Jacob dito. This was actually a severely dysfunctional family. God will use this family, but not because they were such great or spiritual men, but because He chose them by His grace alone. Yan po makita natin mga kapatid. God choose. Biblia po ang nagsasabi niyan. Pinili po, nakikita po natin na pinili ng Panginoon. Bagamat sabihin natin na hindi naman magandang halimbawa itong si Jacob, dahil suwail man siya. Nagsuway siya sa Panginoon. Pero bakit nandun pa rin ang blessing ng Panginoon? Because of His grace, nakikitaan niya itong si Jacob na pag iyong papaluin ay tumatanggap lang ng palo. Ibig sabihin, he is actually submissive to whatever happens. As a result of disobedience, he suffer. Pero may mga tao, mga kapatid, na they disobey God, and then they suffer, and they blame God. They talked against God. So ito po ang hindi nais ng Panginoon. Pero si Jacob, nakikita po natin yung buhay niya, no? Okay. Sabi po rito, Jacob visits his father Isaac one last time.
wala pong natala dito sa Biblia na nakita po ni Jacob ang kanyang ina na si Rebecca. Ano? Pero dito po sa pagbisita po ni Jacob kay Isaac ay sabi nga po more than 20 years ago, Jacob left his home thinking his father would soon die. Jacob probably never expected to see his father again before he died. We should remember our times are in God's hand. We may expect a long or short life for others or ourselves and be quite wrong. Only God knows. Kaya mga kapatid, yung ngayon talaga, only God knows our life ahead. Na his father Isaac, there seems to be nothing dramatic because between Isaac and Jacob at this meeting. Wala po masyadong naitala na kung paano po ang kanilang pagtagpo. Walang naitala kung paano. Ngunit binanggit lang po na si Jacob at the last time of the life of Isaac ay nagbisita po siya. Kaya last part po dito, his sons Esau and Jacob borrowed him. The sons had already been brought together by God's hand. Now they work together again, united by the death of their father. So ito po mga kapatid, ang revival and reformation na nangyari po sa buhay ni Jacob na nag-uli o na isa uli po yung basag na buhay na kung saan ay magkaaway sila dati ni Esau. Ngunit sa pagkakataong ito ay they were united na isagawa po ang burial ng kanilang ama na si Isaac. Okay, so this is the last part of our study today. May God bless us as we continue to study. And for those who are following our Facebook and YouTube, thank you so much for taking time with me na bagamat ito simple na mga bagay, but we can learn lesson from this mga kapatid ng Diyos ay abundance in grace na kahit anong gaano kasama ang tao, kung ang Diyos po ay nakita niya na itong taong ito ay sa akin, you cannot question God. Minsan may mga tao na, parang robot na lang ang tao kung ganito. Dahil it is God who planned. It is God who predestined. Pero mga kapatid, hindi ganon. Dapat atin pong ma-realize that we need God. Wala rin tayong magagawa kung tayo lang. Kasi it is God who is the one that owns us. He is the one that creates us. So mayroon po ba tayong i-question sa Panginoon? Na bakit mag-question tayo na God control me? That you don't like that the people will say you are controlled by God. Napakaganda nga po na I am controlled by God because in me I can do nothing. Wala po akong magagawa na mabuti. Yan pong dapat nating isa puso na tayo po ay masama. Ang sinful nature na sa atin. Pasalamat nga po tayo ay tinawag ng Panginoon. Pasalamat tayo na kahit ganito ang buhay natin, napakasama, ngunit ang Diyos po ay malalay sa atin. He loves us so much that He died on the cross para sa atin. So sa umagang ito, nawa po ay tayo nabiyayaan ng kanyang salita na manalig po tayo sa Panginoon that God knows everything about our lives. So let us pray. Loving Heavenly Father, once again, we'd like to thank you for taking us together in this study. Pasalamat po kami, Panginoon, sa mga oras na ito na kayo po ay nagbigay sa amin ng karunungan upang aming manawaan at makamit po ang buhay na nais po ninyo na maranasan po namin. Pagpalain niyo po ang aming mga mahal sa buhay, aming mga kapatid,
nananatili po na maging tapat sa inyo. Patuloy nawa na kayo po ay mangusap at mamayani sa kanilang buhay dahil wala rin po kaming magagawa kung wala kayo. Kaya't amin po sinasampalatayanan na sa mga oras na ito, amin pong tinatanggap at tumanggap po kami ng biyaya mula sa inyo na sa pamagitan po ng buhay ni Jacob ay nakita po namin ang aming kalagayan din na makasalanan. Kaya't salamat po, pinupuri namin at binabalik po namin sa inyo ang kalulatian at kagalakan na nanggaling lamang po sa inyo. Salamat at amin pong muli na binabalik at pagpalain niyo po ang bawat isa na gumaganap ng kanilang buhay sa paghahanda po sa nalalapit niyong pagdating dito sa lupa. Amin pong inasahan na ang inyong basbas ang siyang aming maranasan dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, maraming salamat po mga kapatid sa pagsubaybay po sa ating Facebook Live at ganoon din po sa YouTube. God bless you and more prayers we needed as we go on with our lives. Thank you and God bless you to all. Amen.